May mga taong dumadaan lang sa araw-araw nating buhay. May mga taong akala natin bahagi lang ng ating routine. Pero paano kung ang simpleng sakay sa jeep tuwing umaga ang maging simula ng pinakamagandang kwento ng pag-ibig? Samahan ninyo kung tuklasin ang kwento ni na Isabel, isang high school teacher na takot umibig, at ni Rico, isang jeepney driver na handang maghintay hanggang maging handa ang babaeng mahal niya. Ito ang kanilang kwento, puno ng tawanan, kilig, luha at pag-asang minsan ang tamang tao ay dumarating hindi para madaliin ang puso mo kundi para matyagang hintayin ito. Ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na natin! Alas 5 pa lamang ng umaga gising na si Isabel. Hindi siya kabilang sa mga gurong mahilig gumising ng maaga. Kung tutuusin, mas gusto niyang magkulong sa kumot lalo na kapag ganitong malamig ang panahon. Pero dahil nagtuturo siya sa isang pampublikong high school na nasa kabilang bayan, wala siyang pagpipilian kundi habulin ang unang biyahe ng jeep tuwing umaga. 27 taong gulang na siya, isa siyang English teacher. Maganda, pero hindi niya alam yun. Simple lang manamit, mas madalas pa siyang mapagkamalang bagong teacher kaysa sa isang gurong 5 taon nang nagtuturo. At higit sa lahat, single. Hindi lang simpleng single, kung hindi ang tinatawag ng buong faculty na SSB o Single Since Birth. Nung una naiirita pa siya kapag yun ang tinatawag sa kanya ng mga kasamahan, pero habang tumatagal natutunan na rin niyang tawanan ng sarili. Kung tutuusin, hindi naman siya nawala ng pagkakataong magmahal. May nanligaw sa kanya nung college, may engineer, may seaman, may accountant, may kapwa-guro, may pulis pa nga, pero lahat sila iisa lamang ang naging sagot niya. Hindi pa ako handa. At pagkatapos noon, hindi na siya muling binigyan ng pag-asa. Hindi dahil mataas ang standards niya, hindi rin dahil wala siyang gustong lalaki. May dahilan siya. Isang dahilan na siya lang ang nakakaalam. Paglabas niya ng bakery, bitbit ang pandesal at mainit na kape, nakita na naman niya ang pamilya na berdeng jeep na halos araw-araw niyang sinasakyan. May malaking karato lang nakasabit sa windshield, Rico Transport Service. Hindi yon pangalan ng kumpanya, pangalan yon ng mismong driver, si Rico, 30 taong gulang. Moreno, matangkad, laging maayos ang suot kahit namamasada lang. May kakaibang ugali nito. Kapag may pasaherong mukhang problemado, kaya nitong patawanin. Kapag may matandang sasakay, siya mismong aalalay. Kapag may batang estudyante, hindi nito hinahayaang tumawid ng mag-isa. Kaya hindi nakapagtataka, halos lahat ng regular niyang pasahero kilala siya, at halos lahat gustong-gusto siya. Tahimik na umakyat si Isabel sa jeep. Hindi pa siya nakakaupo, napatingin na agad si Rico sa rearview mirror. Ngumiti ito at saka bahagyang yumuko bilang pagbati. Magandang umaga, Ma'am Isabel. Alam kong maaga pa para sa kwentuhan at baka gusto mo munang ubusin ng kape mo bago ko magsimulang magpatawa. Pero gusto ko lang sabihin, sana maging maganang araw mo. Sakaling mahirap ang klase mamaya o makulit ang mga estudyante, isipin mo lang may isang driver na siguradong maghahatid sa'yo pa uwi ng ligtas mamayang hapon. Napailing si Isabel habang napapangiti. Di talaga nawawala yung pagiging madaldal mo, no? Pero salamat sana nga maging tahimik ang araw ngayon. Wala akong sapat na pasensya para makipagdiskusyon sa 40 teenager. Magaan na nagtawanan ng ilang pasaherong nakarinig. Hindi na kasi bago sa kanila ang ganong eksena. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang isa pang guro. Halos tumatakbo itong sumakay. Huwag kang aalis. Alam kong sanay kang mabilis magpatakbo ng jeep pero hindi pa ako handang maglakad hanggang school. Si Nene iyon. Kapitbahay ni Isabel. Best friend niya simula grade 3 at kapwa rin niya guro. Pagkaupo sa tabi ni Isabel, makahulugang ngumiti ito. Alam mo, kung di ko kayo kilala, iisipin ko may sariling sundo ka araw-araw. Ikaw lagi unang pasahero eh. Ikaw rin ang huling binababa. Di ko alam kung sinasadya ba ng tadhana o ng driver natin. Tinapik ni Isabel ang braso nito. Ikaw talagang dahilan kung bakit tumatas ang blood pressure ko sa umaga. Unti-unti nang napuno ang jeep ng mga guro. Para na yung maliit na faculty room na may 4 na gulong. May nagkukwento tungkol sa lesson plan, may nagrereklamo sa dami ng papers na tsetsekan, at may nagtatanong kung may pasok ba kahit mukhang uulan. At gaya ng inaasahan, may unang nang aasar, si Ma'am Liza.
Driver, curious lang kami. Ba't parang may invisible sign na reserve ang upuan ni Ma'am Isabel? Kahit minsan hindi mo pinapaupuan sa iba? Natahimik sandali ang jeep. Lahat ng mata napunta kay Rico. Hindi to mukhang naiilang. Sa halip, ngumiti lang to bago sumagot. Wala naman pong espesyal na dahilan. Nagkataon lang siyang pinakaunang sumasakay araw-araw, kaya natural siyang unang nakakakuha ng pwesto. Pero kung gusto niyo pong lagyan ko ng pangalan ng upuan para mas opisyal ang reservation, baka mapagalitan ako ni Ma'am Isabel. Sabay-sabay na nagtawanan ang buong jeep. Pati si Isabel napailing na lamang. Pero hindi pa doon natapos. Nakisali naman si Sir Noel. Driver, diretsohin na kita ha. Single ka ba? Abay, oo naman ho. Si Ma'am Isabel, alam mo namang single since birth, aba, mukhang swak na swak ka. Mas lumakas pa ang tawanan, may sumipol pa, may pumalakpak. Habang si Isabel, halos gusto nang bumaba kahit di pa man sila dumarating sa paaralan. Napansin niyo ni Rico at doon biglang nag-iba ang tono niya. Wag ho nating sobrahan ng biro. Nakakatawa lang kapag sabay-sabay tayong natatawa. Pero pag may isang hindi komportable, mas magandang doon na lang ho tayo huminto. Ayoko naman nung isipin ni Ma'am Isabel na pinagtutulungan natin siya dahil wala pa siyang boyfriend. Biglang tumahimik ang jeep. Hindi yon inaasahan ng lahat. Pati si Isabel napatingin sa harapan. Hindi niya alam kung bakit. Pero yon ang unang pagkakataon na may lalaking kusang tumigil sa pangaasar para protektahan ang nararamdaman niya. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan, parang gumaan ang pakiramdam niya. Pagdating sa paaralan, isa-isang bumaba ang mga guro. Habang naglalakad papunta sa faculty room, nagsimula na naman ang kantsawan. Pero ngayon, mas tahimik na lang si Isabel, hindi dahil naiinis, kundi dahil may isang tanong na paulit-ulit na umiikot sa isipan niya. Bakit parang iba si Rico sa lahat ng lalaking nakilala niya? Samantala, naiwan si Rico sa loob ng jeep habang pinagmamasdan ang mga gurong papasok sa school. Hindi niya alam kung bakit, pero sa dami ng pasaherong hinahatid niya araw-araw, may isang taong unti-unti nang hinihintay ng umaga niya at ang pangalang yon ay Isabel. Hindi nawala ang kantsawan sa faculty room matapos ang nangyari sa jeep. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Kapag may naririnig na bosina sa labas ng paaralan, may sisigaw ng, "Uy, dumating na ang sundo ni Isabel!" Kapag may dumating na delivery ng school supplies, may magbibiro ng, "Akala ko si Rico may dalang bulaklak." At kapag hapon na at uwian na, halos lahat ng guro sinasadyang maglakad ng sabay-sabay palabas ng gate para makita naman kung paanong asarin ang dalawa. Si Isabel lang ang laging napapailing. Sanay na siyang maging tampulan ng tukso, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi nagsasawa ang driver na yon. Kung tutuusin, napakadaling mapikon sa isang katulad ni Rico. Palangiti, madaldal, mahilig mang-asar, at halos kaibigan ng buong bayan. Pero sa loob ng 2 linggong lumipas, may napansin si Isabel. Hindi na siya nito kinukulit. Hindi na rin to basta nagbibitaw ng pick-up lines. Kung sasakay siya sa umaga, ngingiti lang si Rico at babatiin siya. At kapag bababa naman siya sa hapon, sisiguraduhin lang nitong wala siyang makakasalubong na sasakyan bago siya tumawid. Simple, tahimik, parang may sinadyatong baguhin. Nung una hindi yun napapansin ni Isabel, pero habang tumatagal, parang may hinahanap siyang ingay na biglang nawala. Isang Lunes ng umaga, nagmamadali siyang lumabas ng bahay habang pasa na isang malaking kahon ng visual aids na gagamitin sa klase. May backpack pa siya, may paper bag na puno ng notebooks at may bitbit pang payong kahit nga tirik na ang araw. Pagdating niya sa waiting shed, hindi pa man siya nakakahinga, may pares na ng kamay ang agad na kumuha sa pinaka mabigat niyang dala. Hindi niya na kailangan pang lumingon. Kilalang kilala niya ang boses na sumunod. Ma'am Isabel, alam kong kaya mong buhatin to hanggang school. Mukha ka namang matapang at hindi kayong tipong umaasa sa iba. Pero di naman siguro masama kung hahayaan mong may tumulong sa'yo paminsan-minsan. Hindi nito mababawasan ang tapang mo at talong hindi nito ibig sabihin na mahina ka. Hindi agad nakasagot si Isabel. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa natitirang gamit. Maya-maya, mahina siyang nagsalita. Hindi ako sanay na may ibang gumagawa ng mga bagay para sa akin. Bata pa lang kasi ako, tinuruan na akong wag umasa kahit kanino. Kaya minsan, nakakapanibago kapag merong kusang tumutulong. Tumango lang si Rico habang nilalagay ang kahon sa loob ng kanyang jeep.
Di ko naman gusto na sanayin kang umasa. Ang gusto ko lang kapag pagod ka na, maalala mo na may mga taong handang gumaan kahit kaunti ang dala mo. Hindi na muling nagsalita si Isabel. Pero buong biyahe paulit-ulit niyang inalala ang sinasabi nito. Pagdating sa paaralan, ibinaba ni Rico ang kahon sa may guardhouse. Bago to umalis, bahagyatong yumuko bilang pagpapaalam. Wala akong hinihinging kapalit sa pagtulong, ma'am. Pero sana, sa susunod na makita kitang merong mabigat na dala, wag mo nang unahan ang pride mo. Unahan mo na lang kung tawagin. At muli, ngumiti to bago sumakay sa jeep. Hoy! Napapitlag si Isabel nang marinig ang boses ni Nene sa likuran niya. Huwag mong sabihin hindi mo napapansin. Anong napansin? Yung driver natin. Dati halos hindi na uubusan ng joke. Ngayon parang mas pinipili ka ng respetuhin kaysa patawanin. Alam mo kung bakit? Kasi seryoso na yun. Napabuntong hininga si Isabel. Huwag ka na nga sumabay sa kanila. Wala akong balak magkaroon ng boyfriend. Tahimik ang buhay ko ngayon. Ayokong guluhin, no? Ngumiti si Nene. Hindi ko naman sinasabing sagutin mo siya eh. Pero wag mo rin naman husgan yung isang tao dahil lang natatakot ka na baka pareho siya ng mga kwento ng ibang tao. Napahinto si Isabel. Alam ni Nene. Kahit kailan hindi niya ikinuwento ang tunay na dahilan kung bakit iniiwasan niya ang pag-ibig. Pero bilang matalik na kaibigan, nararamdaman nito ang takot na pilit niyang tinatago. Lumipas sa mga araw, pareho pa rin ang routine nila. Unang pasahero si Isabel, kasunod si Nene, at sa hapon silang dalawa ang huling na ihahatid. Habang tumatagal, mas lalo ring nakikilala ni Isabel ang driver na dati simpleng bahagi lamang ng kanyang biyahe. Nalalaman niyang si Rico ang nagpaaral sa bunsong kapatid matapos mamatay ang kanilang ama. Na kahit maghapon tong namamasada, sa gabi naman tong tumutulong sa ina nilang maghanda ng paninda para sa maliit nilang karinderya. Nabihira tong bumili ng bagong gamit para sa sarili dahil inuuna nito ang pamilya. At hindi yon ipinagyayabang ni Rico. Sa katunayan, hindi niya mismo yon nalaman dito. Narinig lamang niya sa mga pasahero, sa mga tendera, sa mga estudyante at sa matatandang halos araw-araw na libreng sinasakay ni Rico kapag kapos ang pamasahe. Unti-unti, nabubura ang una niyang impresyon. Akala niya noon isa lang tong masayahing driver na mahilig mang-asar. Hindi pala. May lalim din pala ang taong laging nakangiti. Isang hapon, halos wala ng pasahero sa jeep. Nauna nang bumaba si Nene dahil may dadaanan pa to sa palengke. Tahimik ang biyahe. Tanging ugong ng makina at hangin lang ang maririnig. Ilang beses na gustong magsalita ni Rico, ilang beses din siyang umatras. Hanggang sa huminto ang jeep sa isang pulang ilaw at doon siya huminga ng malalim. Ma'am Isabel, matagal ko nang gustong sabihin to pero ayokong madaliin at ayokong isipin mo na biro lang lahat ng pangaasar ko noon. Sa dami ng taong araw-araw kong nakakasabay, ikaw lang ang unti-unting naging parte ng routine ko. Hindi dahil ulang kang sumasakay o huling bumababa, kundi dahil napansin kong kahit tahimik ka, lagi mong inuuna ang ibang tao kaysa sarili mo. Hindi ko alam kung saan to hahantong at hindi rin kita pipilitin kung ayaw mo, pero gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko. Kaya gusto kong itanong kung papayagan mo ba akong ligawan ka? Parang mas lalong bumagal ang takbo ng oras. Hindi agad sumagot si Isabel. Matagal siyang nakatingin sa bintana bago binalik ang tingin kay Rico. Mahina ang boses niya pero malinaw ang bawat salita. Salamat dahil naging totoo ka sa nararamdaman mo. At mas lalo kitang nirerespeto dahil hindi mo ako minadali. Pero kung hihingi ka ng sagot ngayon, ang masasabi ko lang ay hindi. Hindi dahil may iba akong gusto, hindi rin dahil may mali sa'yo. Ang totoo, ikaw ang isa sa pinaka mabuting lalaking nakilala ko. Pero takot akong pumasok sa isang bagay na hindi ko alam kung kaya kong panindigan. Ayokong merong masaktan sa huli, lalo na kung ikaw yon. At huminto ang jeep sa tapat ng bahay nila. Ngumiti lang si Rico, hindi pilit, hindi masakit, kalmado. Sige, Ma'am Isabel, hindi ko babaguhin ang sagot mo at hindi rin kita kukulitin para lang maging oo ang hindi mo. Pero sana wag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong patunayan na hindi lahat ng taong lumalapit ay aalis din. Kung darating ang araw na pareho pa rin ang sagot mo, tatanggapin ko. Pero habang wala ka pang sinasabing bawal akong manatili bilang kaibigan, hayaan mo akong alagaan ka sa paraang kaya ko. At hindi na muling nagsalita si Isabel. Tahimik na lang siyang bumaba ng jeep.
Pero sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na naiilang siya. Sa halip, may isang bagay na matagal niyang sinara ang bahagyang kumatok muli at iyon ay ang kanyang puso. Pagkatapos ng pag-amin ni Rico, parang walang nagbago at iyon ang kinagulat ni Isabel. Kinabukasan, eksaktong 6:00 ng umaga, naroon pa rin ang berdeng jeep sa waiting shed. Naroon pa rin ang driver na palaging maayos ang polo, nakangiti sa bawat pasahero at magagalang na bumabati sa matatanda. Na makita siyang papalapit, bahagya lamang tong tumango. Magandang umaga, Ma'am Isabel. Sana di ka nahirapang matulog kagabi. Huwag kang mag-alala, hindi ako magdadala ng bulaklak. Hindi rin ako kakanta sa harap ng bahay ninyo. Nangako ko na hindi kita pipilitin at bala kong tuparin ang pangako kong yon. Napangiti si Isabel. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng pagbati. Wala ka talagang balak sumuko, no? Mahinang natawa si Rico. Di ako sumusuko, ma'am. Ang totoo, wala pa naman akong pinaglalaban. Gusto ko lang malaman mo at makilala ko nang di mo iniisip na may hinihingi akong kapalit. Mabilis na namang napuno ng mga guro ang jeep at gaya ng dati, hindi nawala ang kantsawan. Uy, driver, kamusta na application mo kay Ma'am Isabel? Hinahanapan pa ba ng requirements? May interview na ba? Halos mapailing na lang si Isabel. Ang akala niya tatawa na naman si Rico, pero iba ang sinagot nito. Hindi po trabaho ang panliligaw para magmadali mga ma'am sir. Kung may dapat tong mauna yun ay respeto. Kapag di pa handa ang tao, wala kang karapatang pilitin siyang maging handa para sa sarili kong gusto. Natahimik ang jeep. Maging ang mga gurong sanay mga asar na pangiti na lang. Driver, sabi ni Sir Noel habang tumatawa. Baka ikaw pang magturo sa amin ng tungkol sa pag-ibig. Lumipas ang mga linggo, hindi nagpadala si Rico ng bulaklak. Hindi rin siya nagbigay ng mamahaling regalo. Sa halip, bawat umaga lagi niyang sinisiguro malinis ang upuang inuupuan ni Isabel. Kapag umuulan, nilalapit niyang jeep sa waiting shed para hindi ito mabasa. Kapag mabigat ang dala nitong modules, hindi na siya nagtatanong. Tahimik na lang niya yung binubuhat. At kapag may naiwang gamit si Isabel sa jeep, siya mismong nagbabalik nito kinabukasan. Maliit na bagay lamang pero paulit-ulit. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi halos araw-araw. Isang Sabado ng hapon, walang pasok sa paaralan. Abala si Isabel sa pagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran nang may humintong jeep sa tapat ng bahay. Pamilyar ang busina. Napasilip ang kanyang ama sa bintana. Mukhang yung driver na naman na. Napabuntong hininga si Isabel. Ako na po. Paglabas niya ng gate, nakita niyang may dalang maliit na bayong si Rico. Wala itong bulaklak, wala ring tsokolate. Mga hinog na mangga lamang ang laman. Ngumiti ito bago magsalita. Magandang hapon ho. Galing po ako sa bukid ng tiyuhin ko. Naparami ang pitas namin kaya't naisip ko magbigay sa mga taong gusto kong pasalamatan. Kung ayaw niyo pong tanggapin, maiintindihan ko pero sayang naman kung masisira lang. Bago pa makasagot si Isabel, lumabas ng kanyang ama, kasunod ang kanyang ina. Parehong nakangiti. Ikaw palang driver na lagi naming naririnig sa kwento ng mga kapitbahay. Bahagyang yumuko si Rico. Magandang hapon ho. Magaan na naging usapan. Hindi tungkol sa panliligaw, hindi tungkol kay Isabel, kung hindi tungkol sa pamamasada, sa pamilya at sa buhay. Napansin ng ama ni Isabel ang paraan ng pagsagot ni Rico. Hindi ito mayabang, hindi rin pilit magbabango. Kapag tinatanong, sumasagot. Kapag pinupuri, nahihiya at kapag nagpapasalamat, laging may ngiti. Nang paalis na si Rico, bigla itong napatingin sa ama ni Isabel. Parang may gusto itong sabihin. Huminga muna to ng malalim bago nagsalita. Pasensya na ho kung medyo ho makapal ang mukha ko. Alam ko ho, maaga pa para sabihin to lalo na't hindi pa naman ho ako sinasagot ng anak ninyo. Pero gusto ko lang hong maging magalang. Hindi ako lumapit dito para magpasikat o manggulo. Gusto ko lang pong ipaalam na kung papayag si Ma'am Isabel balang araw, gusto ko po sana siyang ligawan ng maayos. Ayoko hong palihim. Ayoko ho ng parang laro lang. Kaya naisip ko mas tamang magsimula sa paghingi ng respeto sa mga magulang niya. Napatingin ang mag-asawa sa isa't isa. Di agad sumagot ang ama. Ilang sandali siyang nakatingin kay Rico bago marahang ngumiti. Iho, hindi kami ang dapat mong kumbinsihin. Napalingon si Rico. Nasa loob ng bahay ang anak namin. Siya ang may-ari ng puso niya. Kung gusto mo siyang ligawan, sa kanya ka humingi ng permiso. Kapag pumayag siya, wala kaming dahilan para tumutol. Pero kapag hindi, sana ganun din ang respeto mo. Tumango agad si Rico. Salamat po.
Yun din naman po talaga ang bala ko. Tahimik na pinanood ni Isabel ang lahat mula sa may pintuan. Hindi niya inaasahan na kakausapin muna ng lalaki ang kanyang mga magulang. Mas lalong hindi niya inaasahan na wala itong sinabi tungkol sa sariling kabutihan. Wala itong pinangakong bahay, wala itong ipinangakong sasakyan, wala ring pinangakong yayaman sila. Respeto lang at magandang intensyon. Kinagabihan habang magkasalo sila sa hapunan, biglang nagsalita ang kanyang ina. Anak, mabait ang binatang yon. Napangiti ang ama. Hindi namin sinasabing sagutin mo siya, pero bihira ang lalaking marunong munang kumatok sa pintuan ng magulang bago sa puso ng anak. Tahimik lang si Isabel. Nagpatuloy siya sa pagkain pero ang totoo hindi pagkain ang laman ng isipan niya, kundi ang lalaking kanina lang buong paggalang na humingi ng pagkakataon na manligaw. Hindi sa kanyang mga magulang kung hindi sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na hindi ang sumagi sa isip niya kung hindi. Bakit kaya ganon siya? Mula nang dumalaw si Rico sa bahay nila, may isang bagay na hindi na maalis sa isip ni Isabel. Hindi ang pag-amin nito, hindi ang panliligaw, kundi ang paraan nito ng paggalang. Sa dami ng laking nagtangkang manligaw sa kanya noon, karamihan ay nagsisimula sa matatamis na salita. May nagpapadala ng bulaklak, tsokolate, may nagsasabi na kaya siyang buhayin habang buhay, pero si Rico manggalang ang dinala at respeto. Kinabukasan, as usual, siya na naman ang unang naghihintay sa waiting shed. Hindi pa dumarating ang jeep. Napatingin siya sa kanyang relo. Alas 5:57. 3 minuto pa. Di naman siya laging tumitingin sa oras pero ngayon, parang ang bagal dumating ng jeep. Napailing siya sa sarili. Ano ba to, Isabel? Kailan ka pa naging sabik sa jeep? Sakto naman, paglingon niya sa dulo ng kalsada, lumiko ang pamilyar na berdeng jeep. Di niya namalayang napangiti siya. Huminto ang jeep sa harap niya, bumukas ang pinto, at gaya ng dati si Rico ang unang bumati. Magandang umaga, Ma'am Isabel. Pasensya na kung 2 minuto akong nahuli. May matandang nanay na gustong ihatid sa health center. Naisip ko baka mas kailangan niyang oras ko kaysa pagmamadali kong makarating dito. Tumango si Isabel. Okay lang. Saglit siyang natigilan. Pagkatapos saka nagsalita. Kamusta ang nanay? Nagulat si Rico, hindi dahil sa tanong, kundi dahil yon ang unang pagkakataon na si Isabel mismo ang nagtanong tungkol sa kanya. Ngumiti siya. Okay na po. Natuwa pa nga dahil ayaw niyang maningil ako ng pamasahe. Napailing si Isabel. Di ka talaga marunong maningil. Natutunan ko po sa nanay ko na minsan, mas malaki ang balik ng kabutihan kaysa kinita mo sa isang araw. Hindi na muling nagsalita si Isabel. Habang umaandar ang jeep, hindi niya napigilang mapangiti. At hindi yon nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nene, of course. Pagkaupo nito sa tabi ni Isabel, agad tong bumulong. Hoy, bakit kumingiti ka dyan mag-isa? Hindi ah. Isabel? Ano? 20 taon na kitang best friend. Napabuntong hininga si Isabel. Oh, tapos? Kapag ngumingiti ka ng ganyan, hindi dahil may naaalala kang joke, kundi dahil may naaalala kang tao. Namula ka agad si Isabel. Kung ano-ano ka? Tama ba ako? Hindi. Sigurado ka? Hindi nga. 3 beses niya nang sinabi ang salitang yon at alam na ni Nene ang ibig sabihin nun. Makalipas ang ilang araw, may school foundation day. Abala ang buong facility sa paghahanda. May nagsasabit ng tarpaulin, may nag-aayos ng stage, may nagluluto. Si Isabel naman nakatalaga sa registration booth. Halos maghapon siyang nakatayo. Pagsapit ng alas 3 ng hapon, ramdam na ramdam niya ang pagod. Masakit ang paa, masakit ang likod at hindi pa siya nakakain ng tanghalian. Tahimik lang inayos sa mga papel hanggang may isang plastic na dahan-dahang inilapag sa lamesa niya. Paglingon niya, si Rico. Nakahawak sa kanyang 2 styro ng pagkain at isang malamig na bote ng tubig. Hindi to umupo, hindi rin nagtagal. Ngumiti lamang to bago magsalita. Narinig kong hindi ka pa raw nakakakain. Baka himatayin ka bago matapos ang programa. Huwag kang mag-alala, hindi ko to panunumbat at lalong hindi suhol. Kung ayaw mong isipin na regalo to, bayaran mo na lang ako kapag gusto mo. Ang mahalaga, wag natin kalimutan kumain. Di agad nakasagot si Isabel. Tiningnan niya ang pagkain, paborito niya, chicken adobo, may atsara pa. Di niya alam paano to nalaman ni Rico. Pag alis nito, saka lumapit si Nene. Nagtataka ka kung paano niya nalaman?
Tumango si Isabel. Ngumiti si Nene. Hindi niya ako tinanong. Hindi rin ang mga teacher, kundi ang tendera sa kantin. Napakunot noo si Isabel. Bakit? Sabi niya kasi gusto niyang malaman kung ano raw madalas mong order para hindi na siya manghula. Napatawa si Isabel. Ang effort naman. Effort! Tumawa si Nene. Hindi pa yun effort, no? Hinintay ka niyan kahapon ng halos 30 minuto. Bakit? Nalaman niya may faculty meeting kayo. Hindi siya umalis hanggat di ka nakakasakay. Tahimik si Isabel. Hindi niya alam yon. Hindi sinabi ni Rico at walang bakas na gusto nitong ipaalam. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa balkonahe ng bahay nila, lumabas ang kanyang ama na may dalang 2 tasa ng kape. Iniabot nito ang isa sa kanya. Tahimik silang parehong nakatingin sa kalangitan. Maya-maya nagsalita ang ama niya. Anak, hindi ka namin minamadali. Alam ko po, hindi rin namin na sinasabi na si Rico na ang para sa'yo. Tumango si Isabel. Pero, sandaling tumigil ang ama niya bago ipinagpatuloy. Sa tuwing nababanggit ang pangalan ng binatang yon, hindi natakot ang nakikita ko sa mga mata mo kung hindi pagkalito. Napangiti ng bahagya si Isabel. Tay, oh, paano mo malalaman kung nagsisimula ka ng mahulog? Napatingin ang ama niya sa kanya. Ngumiti ito. Yung dati hindi mo napapansin kung dumating siya. Ngayon, kahit 5 minuto siyang malate, napatingin ka na sa kalsada. Tahimik si Isabel. Parang tinamaan siya sa sinabi ng ama. Bullseye, dahil totoo. Hindi niya yon namalayan. Pero nitong mga nakarang araw, kapag hindi pa dumarating ang jeep, siya ang unang sumisilip sa dulo ng kalsada. At kapag nakikita niya na ang berdeng jeep, hindi niya mapigilang mapangiti. Hindi pa yon pag-ibig. Hindi pa rin niya kayang aminin sa sarili. Pero may isang bagay ang malinaw. Unti-unti nang nagkakaroon ng espesyal na puwang si Rico sa kanyang araw-araw. At sa kabilang dako ng bayan, habang nililinis ni Rico ang kanyang jeep, bago ipasada kinabukasan, napangiti siya nang maalala ang simpleng, "Kamusta ang nanay?" na tanong ni Isabel. Para sa iba, ordinaryong tanong lang yon. Pero para sa isang lalaking matagal nang naghihintay, yon ang unang maliit na senyales na baka unti-unti nang bumubukas ang pintuan ng pusong matagal niya nang kinakatok. Lumipas ang halos 2 buwan, wala pa ring sagot si Isabel at wala ring pagbabago kay Rico. Hindi ito nagreklamo, hindi rin ito nagtatanong kung kailan siya sasagutin. Sa bawat umaga, pareho pa rin ang ginagawa nito. Magandang umaga, ingat sa biyahe, hanggang bukas. Simple, pero walang hinihintay. Pero alam ni Isabel, naghihintay ito, tahimik lang. Unti-unti rin yung napansin ng buong faculty. Isang umaga habang nagkakape sila sa faculty room, biglang napabuntong hininga si Ma'am Liza. Alam mo, Isabel, kung ako sa'yo, sinagot ko na yung driver. Nagtawanan ng lahat. Pero bago makasagot si Isabel, sumingit sa Sir Noel. Hindi dahil gwapo ha, hindi rin dahil may jeep, kundi dahil sa ugali. Tumango ang iba. Sa panahon ngayon, bihira na yung lalaking marunong maghintay ng di nangungulit. Hindi kumibo si Isabel, tahimik lang hinahalo ang kanyang kape. Napansin niyo ni Nene. Pagkatapos ng klase, hinila niya ang kaibigan papunta sa school garden. Wala ka na naman balak magsabi ng totoo. Ano na naman? Masaya ka ba kapag kasama mo si Rico? Tahimik si Isabel. Hindi alam anong isasagot. Kaya ang sinabi niya, di ko alam. Umiling si Nene. Di naman yun ang sagot sa tanong ko. Huminga na malalim si Isabel at tumingin sa bulaklak sa harap nila. Ang alam ko lang, 'pag di ko siya nakikita sa umaga, parang kulang na yung routine ko. 'Pag may nangaasar sa kanya, naiirita ako kahit wala naman akong karapatan. 'Pag pagod ako sa school, ang weird kasi gumagan yung pakiramdam ko. 'Pag naririnig kong bumabati siya na magandang hapon, Ma'am Isabel, di ko alam anong tawag doon eh. Takot pa rin akong umibig nin. Takot pa rin akong magkamali. Ngumiti si Nene. Ang tawag dyan, hindi na takot, kundi pag-asa. Dumating muli ang Sabado, walang pasok, nagpa siya si Isabel mamalengke ng mag-isa. Tahimik siyang namimili ng gulay nang may marinig na pamilyar na boses. Day, dagdagan niyo pa po ng 1/2 kilo, ako na pong bahala. Napalingon siya. Si Rico, may bitbit na 2 eco bag, kasama ng kanyang ina. Nakasuot ng simpleng t-shirt at tsinelas, walang pagpapakitang sinusubukan na magpabango sa harapan niya.
Hindi pa siya napapansin ng dalawa, kaya tahimik niyang pinagmamasdan paanong alalayan ni Rico ang ina sa paglalakad, kung paano nito buhat ang mabibigat na pinamili at kung paano kinumusta halos lahat ng tindero sa palengke. Iho, kamusta ang nanay mo? Okay na ho, Mang Ben. Salamat po. Simple, magalang, walang yabang. Napangiti si Isabel. Di niya namalay nakatitig na pala siya. Sinong tinitingnan mo? Napapitlag siya. Si Nene, may dala ring basket at namamalengke. Malamang. Ano ba? Nakita kita kanina pa. Nagkataon lang. Talaga? Di na nakasagot si Isabel. Sakto lumingon si Rico at nagulat na makita silang dalawa. Lumapit tong nakangiti. Magandang umaga. Ngumiti rin si Isabel. Namamalengke ka rin pala? Tumawa si Rico. Kapag hindi ako namalengke, di ka ko pakainin nanay. At nagkatawanan silang tatlo. Ilang minutong kwentuhan tungkol sa mga bilihin sa init ng panahon. At sa nalalapit na pasukan matapos ang school activities. Walang usapang panliligaw, walang usapang pag-ibig. Pero para kay Isabel, yun na yata ang pinakamahabang kwentong nagawa nila na hindi siya nailang. Pag-uwi ng bahay, nadatnan niya, nagdidilig ng halaman ng ina. Tapos ka ng mamalengke? Opo. Kita mo ba si Rico? Nagulat si Isabel. Paano niya nalaman? Napangiti ang kanyang ina. Anak, buong barangay na yata ang nakakaalam na kapag Sabado pareho kayo namamalengke sa palengke. Napailing siya. Gano'n na ba kami kasikat? Hindi, natatawang sagot ng kanyang ina. Pero sikat ang binatang yon. Bakit? Kasi kahit sinong tanungin mo, iisa lang sinasabi, mabuti ang pagpapalaki sa kanya. Tahimik si Isabel. Muli na naman niyang narinig ang parehong paglalarawan, hindi mula sa mga kaibigan, hindi mula kay Rico, kundi mula sa ibang tao, at mas lalo siyang napaisip. Kinabukasan, linggo. Pagkatapos ng misa, naglalakad pa uwi si Isabel kasama ng kanyang mga magulang. Sa may waiting shed, nakita niyang may ilang batang naglalaro. Isa sa kanila ang nadapa, umiyak. Bago pa makatakbo ang ina ng bata, may isang lalaking mabilis na yumuko upang buhatin ang bata. Nilinisan ng sugat, pinatahan at saka ay binalik sa ina, si Rico. Hindi niya alam kung bakit naroon ito, marahil naghihintay ng pasada o baka pauwi rin mula sa simbahan. Pero nang makita siya nito, ngumiti lamang to. Hindi lumapit, hindi rin nangulit. Magalang lang tong tumango sa kanyang mga magulang at nagpatuloy sa paglalakad. Tahimik yung sinundan ng tingin ni Isabel hanggang mawala to sa dulo ng kalsada at napansin yon ng kanyang ama. Mahina tong natawa. Huwag mong pigilan ang sarili mong ngumiti, anak. Napatingin si Isabel. Di naman po ako. Pinutol siya ng ama. Kung dati pangalan pa lang niya ang iniiwasan mong marinig, ngayon, ikaw na ang kusang naghahanap sa kanya. Di na nakapagsalita si Isabel dahil alam niya tama ang kanyang ama. Di pa niya kayang sabihin ang salitang mahal, pero hindi rin niya kayang sabihin wala na siyang nararamdaman. Sa kabilang banda, hindi alam ng dalawa na ilang araw na lamang, isang pangyayaring hindi inaasahan ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kanilang kwento. Isang araw na susubok hindi lamang sa tibay ng kanilang damdamin, kung hindi maging sa buhay ni Rico. 3 araw matapos ang linggo ng misa, hindi maganda ang panahon, makapal ang ulap, malamig ang hangin, minsan umiihip ng malakas, minsan naman biglang bumubuhos ang ulan. Sa faculty room, halos lahat ng guro nakatingin sa bintana, parang babagyo. Sana maagang pauwiin ang mga estudyante. Kawawa naman ang mga nagko-commute. Tahimik lang si Isabel habang chinecheck ang mga quiz paper, pero hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung bakit. Pakiramdam niya may kakaibang bigat ang araw na yon. Pagsapit ng 12, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nitong anunsyo ng principal. Dahil sa sama ng panahon, maaga nating pauuwian ng mga estudyante. Siguraduhin niyong ligtas silang makakasakay bago kayo umalis. Nagkagulo ang buong paaralan. May mga batang naghahanap ng payong, may mga magulang na nagsusundo at may mga estudyante na nagtatawanan habang tumatakbo sa ulan. At sa labas ng gate, isa-isang huminto ang mga jeep, kasama ng pamilyar na berdeng jeep ni Rico. Halos mapuno agad ang jeep, puno ng estudyante. May mga guro din. Dahil malakas ang ulan, mas mabagal ang biyahe. Mas maingat si Rico sa pagmamaneho. Bawat lubak, bawat kurbada, pinag-iingatan niya.
Paminsan-minsan tumitingin siya sa rearview mirror, hindi para tingnan si Isabel kung hindi para siguraduhing maayos ang mga batang pasahero. Habang umaandar ang jeep, may isang batang lalaking biglang nagsalita. Kuya driver, ano yon bunso? Naiwan ko po yatang lunchbox ko sa school. Ngumiti si Rico. Huwag kang maalala, bukas makukuha mo pa yon. Tumango ang bata pero ilang segundo lang napansin ni Isabel na biglang namutla ang bata. Mainit ang noo, nanginginig. Lumapit siya. Hala, nilalagnat siya. Agad na huminto si Rico sa gilid ng kalsada. Hindi siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang emergency kit na lagi niyang dala. May thermometer, may first aid supplies, may tubig. Napatingin ang ibang pasahero. Driver, handa ka pala? Ngumiti lamang siya. Mas mabuti nang meron kesa wala. Matapos makainom ng tubig ang bata, nagpatuloy ang biyahe. Tahimik lang lahat, lalo na si Isabel. Habang pinagmamasdan niya si Rico, mas lalo niyang naiisip ang sinabi ng kanilang ina noon. Mabuti ang pagpapalaki sa kanya. Hindi yon kwento lang, nakikita niya mismo, araw-araw. Bandang 5:00 huminto ang ulan, pero basa pa rin ang buong kalsada. Madilim na rin ang langit, isa-isa nang bumababa ang mga pasahero, hanggang sa dalawa na lamang ang natira, si Nene at si Isabel. Nauna nang bumaba si Nene sa kanilang kanto. Bago isara ang pinto ng jeep, ngumiti ito kay Rico. Driver, po, alagaan mong best friend ko ha? Napatawa si Rico. Kahit hindi pa niya ako sinasagot? Kahit ganun. Nginditian siya ni Nene bago bumaba. Di napansin ni Isabel ang makahulugang tinginan ng dalawa. Makalipas ang 5 minuto, huminto ang jeep sa tapat ng bahay ni na Isabel. Tahimik siyang bumaba pero bago siya tuluyan makalayo, narinig niyang boses ni Rico. Puno yon ng sinseridad. Ma'am Isabel, lumingon siya. Alam ko, sinabi mong di ka pa handa at sinabi ko rin hihintayin kita. Wala namang nagbago ron pero gusto ko lang sabihin ng isang bagay. Hindi para baguhin ang isip mo, kundi para lang malaman mo. Sa lahat ng biyaheng ginagawa ko araw-araw, ikaw ang paborito kong hintuan. Hindi dahil ikaw ang huli kong binababa, kundi dahil kapag nakikita kitang ligtas na nakapasok sa gate ninyo, pakiramdam ko, tapos na rin ang maayos ang araw ko. Parang huminto ang paligid. Di agad nakasalita si Isabel. Hindi siya sanay sa mga ganong salita, lalo na kung walang halong drama. Sana hindi ka mapagod? Huminga siya ng malalim. Ngumiti si Rico. Hindi naman nakakapagod maghintay sa tamang tao. Tahimik na pumasok si Isabel sa kanilang bahay, pero bago niya maisara ang gate, napalingon siya. Nandun pa rin ang jeep. Hindi umaalis, hinihintay munang makapasok siya. At nang makita ni Ricong nasara na ang gate, saka pa lang to kumaway at saka umalis. Hindi alam ni Isabel na yun na pala ang huling tahimik na uwian nilang dalawa dahil kinabukasan sa parehong kalsadang ilang buwan nang nag-uugnay sa kanilang dalawa, may isang aksidenteng magpapabago sa lahat at sa isang iglap, may isang taong pipiling isugal ang sariling buhay para lamang mailigtas ang babaeng minahal niya. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ng pasok. May district seminar lahat ng guro kahit 7:00 pa lang dapat nasa paaralan na sila. Maaliwalas ang umaga, wala ni katiting na senyales na ilang oras lang ang lilipas. May isang pangyayaring babago sa buhay na Isabel at Rico. Gaya na nakasanayan, si Isabel ang unang pasaherong sumakay. Tahimik silang nagbatian, ngunit ngayong araw mas magaan ang loob ni Isabel. Di siya naiilang kay Rico. Paminsan-minsan pa nga siya na ang nauunang magtanong. Kamusta ang nanay mo? Di na ba siya sumasakit ang tuhod? Napangiti si Rico. Mas okay na po siya. Ang sabi niya, gusto ka raw niyang makilala ng mas matagal. Lagi ka raw niyang pinagdarasal. Huwag mo nga akong asarin. Ngumiti lang si Rico. Hindi po pang aasar yun. Habang tumatakbo ang jeep, unti-unting napuno ng estudyante at mga guro. Masaya ang biyahe, may nagtatawanan, may nagkukwentuhan, may mga batang kumakanta pa. Walang sino mang nag-aakalang ilang kilometro na lang may paparating na panganib. Pagdating sa isang kurbadang malapit sa tulay, napansin ni Rico ang isang delivery truck na pababa ng matarik na kalsada. Masyado tong mabilis, hindi normal lang takbo, paulit-ulit tong bumubosina. May sumisigaw mula sa bintana. Preno! Wala kaming preno! Nanlaki ang mga mata ni Rico at sa isang iglap na unawaan niyang mangyayari. Diretso ang truck sa jeep na puno ng mga pasahero. Humbawa kayong lahat! Malakas ang sigaw ni Rico.
Mabilis iniwas ang manibela sa kanan upang di direktang mabangga ang jeep. Dahil doon tumama ang gulong sa malambot na gilid ng kalsada. Kumiling ang jeep. Nagsigawan ng mga pasahero. May mga batang umiiyak, may mga gurong napahawak sa mga puan at sa gitna ng kaguluhan biglang bumukas ang pinto ng jeep. Nawala ng balanse si Isabel. Dumulas siya palabas. Isabel! At hindi na nag-isip si Rico. Hindi niya inisip ang sarili, hindi niya inisip ang jeep, hindi niya inisip ang panganib. Ang tanging nakita niya, ang babaeng malapit ng mahulog sa mabatong kanal sa gilid ng tulay. Sa isang mabilis na galaw, tumalon siya mula sa driver's seat. Inabot niya ang kamay ni Isabel, nahawakan niya ito. Pero dahil sa lakas ng kanilang pagkakahila, pareho silang bumagsak sa gilid ng kalsada. Kasabay noon dumaan ang truck, sumalpok sa harapan ng bakanting jeep. Napakalakas ng tunog, nabasag ang salamin, nagkalat ang bakal at ilang segundo ring tila tumigil ang buong mundo. Tahimik, puro usok, puro sigawan, puro iyakan, di agad makabangon si Isabel. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang una niyang ginawa, hanapin si Rico. Rico! Mahina, walang sumagot. Rico! Mas malakas na hanggang sa makita niya ito. Nakandusay sa gilid ng kalsada, may sugat sa noo, duguan ang kaliwang braso, hindi gumagalaw. Parang humigpit ang dibdib ni Isabel. Hindi niya naririnig ang mga tao sa paligid. Hindi rin naririnig ang mga sirena. Tumakbo siya, lumuhod sa tabi ni Rico. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng mukha nito. Unti-unti pumatak ang mga luha niya. Hindi niya na mapigilan at sa unang pagkakataon, hindi na takot ang nangingibabaw, kung hindi, ang takot na mawalan. Mahina niyang niyakap ang ulo ni Rico, paulit-ulit umiiling habang umiiyak, tsaka sinabi ang mga salitang ilang buwan niyang pinagkait. Rico, pakiusap, huwag mo kong iiwan. Huwag kang matutulog. Akala ko kaya kong mabuhay ng mag-isa. Akala ko sapat ng tahimik kong buhay para maging masaya. Pero ngayon nakikita kitang ganito, naiintindihan ko kung ba't ako natatakot. Hindi ako takot magmahal. Natatakot lang akong mawala ang taong mahal ko at ikaw. Ikaw ang taong unti-unting nagbabago sa lahat ng paniniwala ko. Tahimik ang paligid. Kaya pakiusap, wag mo kong iiwan dahil mahal na kita. Maraming nakarinig. May mga gurong napaiyak. Si Nene napahawak na lang sa dibdib habang umiiyak din. Makalipas na ilang segundo, bahagyang gumalaw ang kamay ni Rico. Mahina siyang napaungol. Dahan-dahang minulat ang mga mata. Malabo pang paningin pero malinaw niya nakikita ang umiiyak na si Isabel. Mahina siyang napangiti kahit masakit ang buong katawan. Hala, mahina niyang biro. Baliw ka talaga. Parang sinagot mo na yata ako. Napatawa si Isabel habang umiiyak. Sana noon pa kita sinagot. At mahinang natawa si Rico. Di pa rin naman huli. Umiyak na naman si Isabel, pero sa pagkakataong yon hindi na dahil sa takot, kung hindi dahil sa wakas nahanap niya na ang taong handa siyang mahalin kahit ilang beses pa siyang matakot. Sa malayo, narinig na ang paparating na ambulansya habang unti-unting lumalapit ang mga rescuer. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay at walang sino man ang may lakas ng loob na paghiwalayin yon. 2 linggong lumipas matapos ang aksidente, buong bayan ang nag-usap tungkol sa nangyari. Ang driver sinugal ang sariling buhay para iligtas sa isang guro. Ang mga estudyanteng ligtas na nakauwi at ang babaeng umamin na mahal niya ang lalaki sa gitna ng ulan at iyakan. Di man naging balita sa telebisyon, naging usap-usapan naman to sa bawat tindahan, karinderya, waiting shed at maging sa faculty room. At syempre, hindi pinalampas ng mga kasamahan ni Isabel ang pagkakataon. Unang araw ng pagbabalik ni Rico sa pamamasada. May manipis pa tong peklat sa noo. May benda pa rin ang kaliwang braso pero hindi nawala ang pamilyar ng ngiti sa kanyang labi. Pagdating ng jeep sa waiting shed, naroon na si Isabel. Ngayon, hindi na siya naghihintay na batiin siya nito. Siya mismo ang lumapit. Tahimik niyang inayos ang kwelyo ng polo ni Rico na bahagyang napatikwas. Napangiti ang lalaki. Wala pa namang pasahero, ma'am. Baka isipin nila na inaasikaso na ako ng girlfriend ko. Di na napailing si Isabel gaya ng dati. Sa halip tumingin siya rito at marahang ngumiti. Hayaan mo sila sa gusto nilang isipin. Parang natigilan si Rico. Baka kasi, totoo naman. Napuno ng tawa ang waiting shed. Maging ang tendera ng pandesal na papalakpak. Sa wakas. Pagkasakay nila sa jeep, nagtitigan ang mga regular na pasahero. Si Ma'am Liza ang unang di nakatiis.
Driver, po, may announcement ka ba? Napakamot si Rico. Wala naman po. Talaga? Oo. Biglang nagsalita si Isabel. Meron. Napalingon ng lahat. Tahimik niyang hinawakan ng kamay ni Rico at saka siyang umiti. Sinagot ko na po siya. Halos mabingi sila sa hiyawan. May sumipol, may pumalakpak, may nagsabing libre, habang si Rico hindi makapaniwalang napanganga, nakatitig lang kay Isabel. Makalipas ng ilang buwan, opisyal na ngang naging magkasintahan ng dalawa. Walang engranding dates at masaya na sila sa simpleng fishball pagkatapos ng uwian. Sa tahimik na paglalakad sa plaza, sa pagsisimba tuwing linggo at sa pag-inom na mainit na kape habang nagkukwentuhan tungkol sa naging araw nila. Minsan tinatanong si Isabel ng mga kasamahan niya, anong ginawa ni Rico para mapa-oo ka? Ngumingiti lang siya at iisang sagot. Wala. Nalilito ang mga to. Wala? Wala siyang ginawa para pilitin niya akong mahalin siya. Ang ginawa niya, pinatunayan niya na ligtas akong magmahal. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Isang malamig na hapon ng Desyembre, punong-puno ng ilaw ang lumang simbahan sa kanilang bayan. Nakatayo sa altar si Rico, suot ang simpleng barong. Di niya maalis ang ngiti sa kanyang labi. Sa kabilang dulo ng simbahan, unti-unting bumuka sa malaking pinto. Lumabas si Isabel, nakasuot ng simpleng puting bestida, walang sobrang alahas, walang sobrang dekorasyon. Pero sa mga mata ni Rico, hindi pa siya kailanman nakakita ng mas magandang babae. Habang naglalakad si Isabel papunta sa altar, bigla niyang naalala ang unang araw na sumakay siya sa berdeng jeep. Noon, iniiwasan niyang tumingin sa driver. Ngayon, ito na ang lalaking habang buhay niyang haharapin. Pagkatapos ng seremonya, habang kumakain ng mga bisita sa simpleng reception, lumapit si Nene. May hawak na mikropono. Sige nga, may gusto lang akong itanong. Napailing kaagad si Isabel. Nene? Hindi. Isa lang. Humarap si Nene kay Rico. Driver? Po. Kung babalik ka sa unang araw na sumakay si Isabel sa jeep mo, liligawan mo pa rin ba siya? Napangiti si Rico. Saglit tiningnan ng asawa pagkatapos tumingin sa mga bisita. Mahina siyang natawa bago nagsalita. Kung babalik man ako ng 100 beses sa araw na yon, siya pa rin ang pipiliin kong unang pasakayan sa jeep ko. Kahit sabihin niyang hindi ng 100 beses, hihintayin ko pa rin ang araw na maging oo yon. Dahil may mga taong di mo kailangan madaliin. Kapag sila talagang tinadhana para sa'yo, darating ang tamang panahon na kusang lalapit ang puso nila. At kapag dumating ang araw na yon, maiisip mo, sulit pa lang bawat paghihintay. Tahimik ang buong bulwagan. Maraming napaluha, lalo na si Isabel. Lumapit siya kay Rico, mahigpit nitong niyakap at pabulong na sinabi, Salamat sa hindi mo pagsuko. Marahan siyang hinalikan ni Rico sa noo at pabulong din tong sumagot. Di ako naging matyaga dahil sigurado kong mamahalin mo ko. Nagtyaga ako dahil sigurado ko na ikaw ang babaeng gusto kong mahalin habang buhay. At mula noon, hindi na lamang si Isabel ang unang pasaherong sinasakay ni Rico tuwing umaga. Siya na rin ang huli niyang inuuwian gabi-gabi. Dahil ang jeep na minsang naging saksi sa kanilang unang pagkikita ay naging daan din patungo sa habang buhay. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa kwento ni Rico at Isabel. Sana'y napangiti, kinilig at naantig kayo sa kanilang paglalakbay. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. At meron kayong nais na genre, tema, o kwentong gusto nyong marinig sa susunod, i-comment nyo sa ibaba. Baka ang susunod na mailathala rito ay ang ideya ninyo. Hanggang sa muli, ito ang inyong tambayan ng mga kwentong nakakapagpakilig at nakakaantig ng puso. Ingat at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.